good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong, signing in. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong pinagkakaabalahan, sana lagi po kayo nasa mabuting kalagayan kasama't kapiling ng inyong mga mahal sa buhay. Bago po ako magsimulang makipagkwentuhan sa inyo, I'd like to take this opportunity to thank, of course, yung mga blessings para sa akin, no, na kagaya ng kagaya nga ng pagsuporta sa akin dito sa aking YT channel. Of course, thankful ako kay Panero, kay I Am Shanwin for the opportunity na magkaroon kami ng LS together, no. Maraming salamat, and of course sa mga ka-armado, kay Bro Mike, okay, kay Kayu, thank you very much. And yung first video ko galing, what do you call this, paano ba yan, yung is it my first, basta nanghiram ako ng video sa kanya, and salamat sa pagsuporta. And kay Teacher Mark, salamat din pag dumalaw siya sa pagdalaw niya dun sa aking LS, no. Deeply appreciated sa inyong tatlo. Salamat ng marami. At syempre, salamat din dun sa mga sumuporta din sa akin na naging reason din bakit dumami yung aking mga subs, no, mga subscribers, no. Thank you una kay Direk Freddy. Yan, salamat sa paggawa mong mod sa akin, sa pagtiwala. Maraming salamat sa pag-promote mo sa channel ko. And then kay DJ Byron, salamat na marami. Of course, hindi ko pwedeng hindi pasalamatan to, ang napakalakas at lalong lumalakas, si Mang Rene sa Kalam. Yan, salamat pre sa pagsuporta mo, at dahil sa iyo ay lalo pang nadagdagan yung nag-sub sa akin. Thank you, kasi last LS, no, nung dumalaw ako, and yun, you encourage them na panoorin ako, and yun, mag-subscribe sa akin, at yun nga, nag-subscribe sila sa akin. So maraming salamat, Mang Rene, no. Sana matuloy yung collaboration ng Mang parang pangit Mang parang pero but it's just a running joke sa grupo namin, no. Maraming salamat, Mang Rene. And then sino pa ba pwede kong pasalamatan? Ang dapat ko palang pasalamatan si Ma'am Alona. Thank you very much sa pag promote sa channel ko, no. Maraming salamat sa iyo. And of course yung mod ni Ma'am Alona, no, si Epic Narrator, no, na masipag mag-pin ng aking channel sa every time na naka-live si Miss Alona. Thank you very much. Wala ba ako nakalimutan? Para daw ako tatanggap ng award. Hindi, dapat lang maging yung ito lang lagi, di ba? Sa everyday blessings ng buhay natin, dapat maging mapagpasalamat tayo. Ano mga blessings ang dumating, i-share, and maging thankful tayo, di ba? So yun, I consider this as a blessing. So sabi nga, dapat pasalamatan mo yung mga taong nag-help sa'yo, no. I don't care kung ilan na yung sub ko, di ba? Yung mga nakasub sa akin, baka isipin nila iba, lit naman ang numero mo kung makapagpasalamat ka, napaka. Guys, nag-umpisa lang ako sa 3 subs, di ba? Ako, yung LS ko, or rather yung channel ko is nag-start lang sa 3 sub. Si Mrs., yung best friend ko,
Tsaka, naka-subscribe ba si Toncho? Hindi pa pala. Hindi pala nag-subscribe yun. Basta si Mrs. tsaka yun, yung dalawang kasama namin, no. Yun, so tatlo nag-umpisa lang sa tatlong subs yan. And then, na-promote ng nila Jerry, sila Jerry, sa Sausawero, yun, nakalimutan ko. Sorry, Sausawero family, no. Sa Sausawero, pinopromote ni Jerry. So, salamat bro. So, from 3, naging 10 yata o 15, no. And then, from 15, pumasok si Shanwing. And pagpasok ni Shanwing, ayun, nadagdagan siya, naging 100 plus or more yata. And then nung pumasok si Direk Freddy, yan. And then of course yung kay Kayo, kay Teacher Mike, kasama na yan hanggang sa ayun, si Mang Rene, si DJ Byron, si Ma'am Alona, yan. Meron pa ba ako nakalimutan? Yan. So, sa ngayon, mga nasa 300 plus na yung mga subscriber ko. Pero kahit sa palagay nila is maliit yun, but for me, malaking blessing yun. Kasi, ako'y si Mang Temyong lang. Yan, alam naman nila yan. So, and take this opportunity rin na mag-shoutout at pasalamat dun sa mga nakasama ko sa LS kanina, no? Of course, si Bro Jerry, no? Si Journey to Understanding, si Perfect Defect, checkan ko nga, baka may makalimutan ako. And then, si Senior Chill, si Senior Planet, yan. Si Doc Chris, yan. Si Marie, si Lord Glenn na nasa comment section, salamat. Yung aking new subscriber na si Neil Bayor, salamat. Si Mr. Alex Ginto na every time na naka-premiere ako talagang nakaabang na siya, salamat. Errol SB, bago lang to pero salamat. Miss Violet, salamat. Cesa, salamat na marami na lagi rin nakikita ko sa LS ko. Si Miss Aubrey, bago lang to, salamat. Ay, Espirito, suki rin to, salamat. Ronald Claudio from Florida, USA, thank you very much for watching and also for subscribing, to my channel. Razzles Dad, ito madalas ko rin to makita. Maku, salamat yan sa comment section yan. Si Milin, salamat. And ayun, si Mio, yan, salamat. Kahit na team replay, ang mahalaga is nakasuporta pa rin. Ayun, salamat ng maraming sa inyo. And syempre sa aking inspirasyon, syempre salamat na marami, Dr. Ira. Ayan. So, ang totoo niyan, gusto ko sana mag-live, no? Live na ako eh. Gusto ko subukan kasi mag-live. Pero, duty call. So, may Call of Duty tayo kanina. So, ito, nag-record na lang tayo ulit. Yan. So, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Pag-usapan ulit natin yung at bigyan ng reaction yung isa sa mga videos ni Direk Freddy Valera. Direk Pistayo, pero mali. Gusto mo ganito na lang, hahamunin kita, maharlika. Okay? Message mo ako sa Facebook page, pakilala kang ikaw, pakita mo sa akin. Ipapromise ko sa'yo, hindi ko ipapakita kung meron kang hawak. Mapaniwala mo lang ako, babaligtad ako, kakampi ko sa'yo. Kung totoong may pulburon video, kung totoong... So, ang topic naman ni Direk Freddy dito ay tungkol sa pulburon.
So, matagal na tong issue to, Pulveron. And sa kanya ko rin narinig yan dun sa kay mismo Harlika, no, na parang galing yata sa mga puting ahas or sang ahas man yun, marami siyang kulay ng ahas, you know, na tungkol nga daw dun sa Pulveron. And I think last year pa to, no, na sinasabi niya na mare-reveal na, pero up to now wala pa rin. So direct go. Si presidente ay nagpupulburon, babaligtad ako, babanatan ko na ang gobyerno. Pero kung wala kang pinapakita, wala kang sinasabi o wala kang katibayang malupit, tablado ka. Aaraw-arawin kita. Puti ka na. At ngayon, mga kaiksena, ang Ako totoo lang, gusto ko rin makita kung talagang may ebidensya, di ba? Kung talagang totoo yun, bakit hindi ilabas, di ba? Kasi for me, kung talagang nagmamalasakit ka sa bayan, then be a hero, di ba? Kung yun ang totoo, di ba? Kung yun ang makakatulong, di ba? Ilabas na. Huwag na yung pasuspense pa. Yung kasi nakakainis, yung parang ginagawa nating teleserye yung buhay ng bawat Pilipino. May mga pa-suspense pa. Kung may ebidensya, ilabas. Siyempre, of course, may mga consequences yan. Pero, mas mahalaga na ilabas mo kung yun naman ang totoo, di ba? Sabi nga the truth will set you free, di ba? Direct. ating pong live ngayon ay nabulol pa. Pinamagatan po nating alin. Ito ay, wait lang, Pulveron video. Nakita na daw ni Maharlika. Ayan na naman. Nakita na naman niya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Doon pa lang sa title niya, katarantaduhan eh. 'Di ba? Bakit mo nasabi, Derek? Kailan niya pa sinasabing alam niya at hawak niya, nakita niya, meron siya na merong Pulveron video. Tapos ngayon niya lang nakita. What the fuck? What the fuck? Kaya naman meron tayong live survey dyan o katanungan si Direk Freddy Valera na Maharlika, nakita na ang Pulveron video, naniniwala pa ba kayo sa sinasabi niya? Okay? Kung naniniwala pa kayo, ayan, meron dyang dalawang choices. Oo, naniniwala kami para sa bayad siya. Ako napapansin ko lang ewan ko kung observation nyo rin. Hindi ako subscriber nito, pero mula nung meron nagkaroon ng issue tungkol kay Mr. Taberna, gusto kong subaybayan kung ano yung progress Kasi napanood ko naman yung kay Attorney Libayan na nag-file nga ng case si Mr. Taberna against dito kay Maharlika dahil sa I think may something to do with his daughter yata, yung parang nadamay yata yung anak niya, kaya may mga evidences siya pinalisin, nag-file si Mr. Taberna ng case against sa kanya dahil I think cyber libel yata dahil nadamay yung bata, yun. So nung pumutok yung balita tungkol kay sa pagsampa ng kaso ni Mr. Taberna laban kay Maharlika, may issue na namang pinukol si Maharlika, hindi para kay Mr. Taberna, kung hindi inatake na naman ang gobyerno para bang allegedly na kinokonek niya yung pagsasampa ng kaso ni Mr. Taberna doon sa palasyo, something like that. Every time na may mga kasong siyang hinaharap, gumagawa siya ng kwento na naglilink lagi sa gobyerno, gaslighting ba tawag na parang ganun ang estilo niya, na instead na harapin niya yung mga kaso niya, ang ginagawa niya, sa akin lang to
instead of facing yung mga allegations against her na yung mga bintang patungkol sa kanya, yung mga sinasabi ng mga nagdemanda di umano patungkol sa kanya, no, gumagawa siya ng panibagong kwento. And eto nga, di ba, we all know na merong sinampa na kaso si Puy Quiñones, no, against sa kanya. The first one is isang designer, si Abel. I forgot his last name, di ba? Basta si Mr. Abel. Ito was the first one. And nilink na naman niya yon kay FL. And then ito, another case na naman kay Puy, tama na, Puy Quiñones. And ito, binubuhay na naman niya yung tungkol sa Palboron. Kayo na ang mag-analyze, no? Kung ano ang gusto kung ano talaga ang motibo niya, no, ni Maharlika, no. Sige, direct, Primo. 8% at meron tayong 92% na sumagot ng hindi kami naniniwala. Isang panlilin lang yan o diversion tactic lang yan dahil sa nangyaring panibagong kaso ni Maharlika. Okay? So, pakinggan natin mga kaiksena, mga kapatid, itong kanyang bagong video na live kanina. So, dito, pinakinggan ko kalahati, pero kung kakayanin pa ng utak kong pakinggan ulit yung pasmado niyang bunganga, try pa rin natin. Okay? Pakinggan na natin mga kapatid, ha? Okay. So, sa mga moment na ito, kailangan natin mag-pull-pull lang. Lalo na doon sa isa pang nakita nating ebidensya. Nakita na naman. Ay, naku, na-excite kayo. Grabe. Dito, para sa akin, isa na naman tong taktika para ang tao ay, tawag dito, maagaw niyang muli ang atensyon at mawala ang atensyon ng tao sa kaso sa kanya. Kasi marami na nga po, marami na ritong mga subscriber ni Maharlika nandito sa channel natin at isa lang ang kanilang sinisigaw. Na ang tagal na nilang umaasa sa puro pangako ni Maharlika na ipapakita ang mga ebidensya at gagawa na ng hakbang, kumbaga yun. At kagaya rin ng sinasabi ko noon pa, 'di ba? Wala ho silang ginagawa kung hindi magkwento lang. Ito yata yung Yes, I agree with that. Kasi, remember, may mga allegations against kay Coach Jared na wala naman talagang evidence na pinakita na masasabi na really hard evidence, no, na makonvince niya ako sa mga sinasabi niya against Coach Jared. And then I waited, no, tinignan ko, and true enough, nung si Coach Jared ang naglabas ng evidence, no, na what do you call this, sinasabi ni Maharlika against him, parang mas gusto ko pang paniwalaan si Coach Jared na merong evidence based na pinakita kesa sa kwento niya na guro kwento lang. Direct. napatamaan nung vlogger ni Kibuloy. Puro kwento lang. Na kahit mismong si Duterte o dating Pangulong Duterte ay hindi man lang po nakapaglabas ng ebidensya. 'Di ba? Na may pulburon video daw. Heto na naman siya. O baka naman kaya niya sinasabi to para dahil makahatak ng tao at syempre malaki-laki yung danyos na babayaran niya. Kung ito total mo, hindi po eksaktong number pero $4 million. Saan ka pa? What the fuck? $4 million kasi I think yung kay Avel is 2 million, and then tong kay Puy is 2 million din. So tama, total $4 million. Mabigat sa bulsa yun, di ba? Masakit yun. What the fuck? Oh, wait lang, may sasagutin tayo. Eto, di ko alam kung trolls to o hindi, pero sagutin natin. Huwag nyo munang burahin. Sabi ni Bruce D,
magkano bayad sa inyo ni Tambi Vloggers umamin na si Makagago sa paninira sa mga Duterte? Ikaw, kung halimbawang totoong tao ka talaga, okay? Eh di tanungin mo si Makagago, tanungin mo siya, tapos ito hamon ko sa'yo, kung totoo may ebidensya ka sa akin, ilabas mo. O kahit humanap ka pa ng vlogger na pwede kong makalaban, patunayan niya sinasabi mo. Ayaw ko nga kay Tambaluslus eh. Tapos, And ito po pala, naalala ko, sorry Derek, I have to cut you off. Mahilig siya dun sa may ahas, puting ahas, itim na ahas, anumang ahas. I mean, mahilig siya sa mga ganon. Kung ikaw talaga, total, lumalantad ka na rin naman, nagsasalita ka na rin naman, di ba? I mean, bakit hindi ka maglabas ng ebidensya? Na totoo yung yung tungkol sa aking bubuit, may mga ganun siya mga term. And wala siyang pinakikita, di ba? Ang papakita niya, cellphone niya, alabo pa. And ano yung nakalagay sa cellphone mo? Di ba? Ano yung is that enough evidence para sabihin mo na tama yung sinasabi mo? Guys, gusto ko lang i-establish siya. Sinusuportahan ko si PBBM and si VP Sara dahil sila ang nakaupo sa gobyerno natin ngayon. Si PBBM as our president, we have to accept that kasi siya yung nanalo, and si VP Sara. Between the two, magtatapat ako sa inyo, mas marami yung papuri ko kay VP Sara kaysa atake ko sa kanya. Kung makikita niyo sa vlogs ko and even doon sa vlog ko sa FB, siguro mabibilang mo sa daliri yung aking pag-criticize kay VP Sara. I think isang beses ko pa lang yata siya na-criticize ng todo, no? Whereas kay PBBM, I think twice ko na yata siya na-criticize. But then, kahit na-criticize ko siya, binibigyan ko naman siyang credit sa mga maganda naman niyang nagawa. Diba? I don't know, for me, both of them, merong maaring may mali na nagawa, pero may mga maganda naman din sila nagawa. Nakukulayan lang kasi nung iba kapag syempre supporter ka nito, di ba? But for me, both si VP, si PBBM, tsaka si Sara, suportado ko yan. Ang makakaalis lang sa akin ng suporta sa dalawa is pag nando na yung betrayal of public trust. Pag napatunayan na lahat na mga allegations sa kanila ay totoo, enough evidence, dumaan sa proper proceedings and napatunayan na totoo lahat yon, then that's the time na po pwede ko sabihin na magiging critical ako sa kanila, diba? Both kay PBBM tsaka kay VP Sara. Pero as long as puro allegations lang, at wala namang hard evidence na pinakikita, lahat sa akin yan mere hearsay lang. So malabo kung paniwalaan yan. bibintang nyo sa akin, hindi ko nga sinusuportahan si Tambaluslus eh. Tapos gusto nyo ako pa, babayaran pa ako Wow Easy. Pasok-pasok ka dito, di mo alam yung mga vlog ko rito. Nakakainis ka. Pakibantayan na lang yan. Baka mamaya, mas maging na yan, maulol na yan dyan. Tuloy natin. Sabihin pa, kaya nga maraming nagagalit din sa akin mga loyalist na makatambaluslus eh. Kasi hindi ko gusto si Tambaluslus, pipilit nyo. Kaya ako nga dun eh. Tuloy natin. Ay, mali. Ito pala. Pero kasi, lahat ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon. Pero ito kwento. Wow! Direk, unahan na kita. Alam ko pa rin reaction dito. Tamang panahon. Sabi yung nakausap ko nag-golden na yata yung pagdating ng panahon ni Aisha Sigera. Yung tamang panahon nito, wala pa rin. Di ba? Ibig sabihin, kailan yung tamang panahon? Si Direk tsaka ako, may sasabihin si Direk dyan, unahan ko na
since reaction video naman to, alam mo, I think the right time, kung totoo man yung palburo na yan, di ba? Sabi nga be a hero, di ba? Yun yung pagkakataon, yung prayer rally na yun, na sana may tumindig at nagsabi na totoong nagpupulburon si PBBM. Ito ang video. Oh, di ba? Dahil na makasuhan kami, di ba? Basta ito yung totoo. Gusto namin makita ng bayan to. Kasi ito yung totoo. Di ba? Pero wala eh. Yun na yung tamang panahon. I guess that's the right time to prove na totoo yung mga claims nyo tungkol sa pulburo na yan. Hanggang ngayon, yung pulburo nyo, sabi nga baka ma-expire na yan. Wala pa rin. Di ba? Biglang idadaan sa tamang panahon. Oy, Bukeke, ang kapal ng mukha mo. Kailan pa yung tamang panahon mo? Noon pa lang nakaraan. Nung nagbago-bago pa lang, pinagyayabang mo na yan. Lalabas na. Nagbigay ka pa ng mga buwan. 'Di ba? Tapos ngayon, tamang panahon. Gunggong! Manloloko ka talaga. Ako, ayoko naman sabihin na manluloko siya. Pero, I'm still waiting for the evidence, no? I'm still waiting for the evidence. Baka nga may ebidensya siya. Kaya lang nga, yun lang nga sinabi ko, no? Words are not enough para sabihin mo totoo yung sinasabi mo, yung accusation mo against the president. Remember, hindi karaniwan tao ang inaakusahan mo. Kung karaniwan tao nga di ba? Meron silang what call this? Kailangan mo pa rin maglabas ng matinding ebidensya para sa akusasyon mo. Paano pa kaya kung presidente ang inaakusahan mo, di ba? You get my point? Yung sitting president ang inaakusahan mo at gusto mo ang panghawakan namin yung puting ahas na nagsabi sa iyo na wala kang ebidensyang pinakikita, di ba? Nagmamalasakit ka sa bayan. This is the time kung talagang ganyang kalakas ang loob mo. Di ba? Huwag kwentong barbero, huwag kwentong kutsero. Sorry for the term, kasi yun na nafe-feel ko And kung paano may karapatan siya magsalita, ganun din ako. Di ba? Pareho kami, meron kami equal rights, no? We are both protected by our Bill of Rights, di ba? And the freedom of expression, di ba? Ito yun di ba? Kung sa palagay mo tama, di ba, at nagmamalasakit ka, huwag mo nang bitinin. Sabihin mo na yung totoo. Ilabas nyo na. Ano pa ba hinihintay nyo, di ba? Total, yun din you can never deny na yun din naman ang aim nyo. Di ba? Yun din naman ang aim nyo. Ang alin? Ang mapaalis ang presidente. Di ba? Hindi ako nagsabi niyan. Sasabihin mo rin naman mamaya yan. At sa lahat ng mga vlogs mo, sinasabi mo naman talaga yun. Na yun talaga ang gusto nyo. O ang gusto mo. Huwag na natin idamay yung iba. Ikaw na lang. Kasi ikaw na may nagsasalita, di ba? Yun ang gusto mo, di ba? Si Kuting ay lumabas sa Malacanang. Di ba? Yun ang gusto mo yun naman pala ang gusto mo. Ilabas mo na yung katotohanan. Kung para ka sa totoo, wala kang dapat ikatakot. Of course, may mga consequences yan. Pero, the hell, sabi ko nga, di ba? Kung yun ang totoo at yun ang makakasagip sa kapwa ko, Pilipino, sa bansa ko, so be it. Di ba? So be it. Yun talaga di ba? Pero kailangan sabihin ko yung totoo para mamulat yung mga tao. Di ba? Kaso, wala Pagdating ng panahon, pagdating ng panahon, okay to go direct. Di ba? Sino ba naman ang may ayaw na malaman ng katotohanan, di ba? Kahit ako gusto mo ganito na lang, hahamunin kita, maharlika. Okay? Message mo ako sa Facebook page, pakilala kang ikaw, pakita mo sa akin. Ipapromise ko sa'yo, hindi ko ipapakita kung meron kang hawak.
Mapaniwala mo lang ako, babaligtad ako, kakampi ko sa'yo. Kung totoong may pulburon video, kung totoong si Presidente ay nagpupulburon, babaligtad ako, babanatang Ako, pagka ganyan, ididira ako para lang i-prove na totoo yung sinasabi ko about my allegations. Kung totoo, kakagatin ko yan. Kasi totoo yung sinasabi ko. Basta ang usapan natin, huwag mo ilalabas. Sa atin lang dalawa muna. Diba? Kung nag-ano siya ng tamang panahon, diba? Pagdating pa ng panahon natin ilalabas yan. Pero ipapakita ko sa'yo. Dahil confident ako na totoo yung sinasabi ko. Sige, send ko sa'yo. Diba? It's up to you to believe me or not. Pero at least pinatunayan ko na yung sinasabi ko, may evidence ako. Diba? Kakagatin ko yan. ko na ang gobyerno. Pero kung wala kang pinapakita, wala kang sinasabi o wala kang katibayang malupit, tablado ka. Aaraw-arawin kita. Puti ka na. 'Di ba? Oh, lulukohin mo na naman yung mga subscriber mo, meron ka na namang kuno na hawak na video. Kailan pa 'yan? Pati yung scandal ka mo ni First Lady, meron ka rin. Eh, kung di ba naman saksakan ng demonyo to? Pati scandal talaga, ilalabas pa kung meron. Ano nangyari? Ano yung Hindi ko alam yung tungkol sa scandal. Ang lagi ko lang narinig tungkol sa pulburon. nilabas nila? Wala. Bakit? Wala naman kasi. Isipin nyo na lang mabuti mga ka-eksena yung galawan nitong bukeke na to. Papaniwalaan nyo yan? Isipin nyo naman, Diyos ko, maawa kayo sa sarili nyo. Di ba napaka-basic lang namang intindi nung sinasabi ng katotohanan dito? Kapag meron, bakit nyo pa pinapapatagal? Anong hinahanap nyo pa? Timing. Di ba? O, kasi kung meron, di sana doon sa rally ninyo na pinagyayabang mong tagumpay. Pwe! Tagumpay, kayo-kayo lang, hindi pa nga umabot ng 1 milyon yun kahit ilang daang libon tao. Paano naging tagumpay yun? Di sana nilabas nyo dun yung pulburon video, mga tanga. Gagawa na naman kayo ng imbento, gagawa na naman kayo. Naghahapit na si Maharlika eh. The audacity nga, di ba? The audacity. Yung mga nagsasabi niya yung mga ginagawa niya, di ba? Eh, ito talaga. Ilabas na kasi yan. Ilabas na. Ano ba to? At teleserye na kailangan may suspense factor pa. Di ba? Para patunayan na totoo yan. Ilabas na yan. Huwag nang patagalin yan. Naghahapit na yan para pambayad niya doon sa mga kaso niya. Ikaw ba naman $4 million eh? Saan mo kukunin yun? Di ba? Masasayang lahat ng pinaghirapan niya mga pagpi-fake news niya kung ibabayad niya lang doon sa kaso. What the fuck? Oh. What the fuck? Eh kaya nga, ano pang hinihintay natin? Di ba? Kwento ko sa inyo. Oh, kwento na naman. Kwento mo sa pagong. Ako sa inyo. Mga kababayan. Tingnan nyo kung paanong style ang gagawin niya para makapanghikayat na naman at makapang-uto. Clickbait na nga siya, na pulburon-pulburon na naman, tapos ano naman kwento mo? Oh. Bago yung pulburon ni Kuting, ano bang title natin? Pulburon lang. So, di ba, invento. tuloy-tuloy ang rally. Fire rally and everything. So, napag-alaman natin na iniipit ni Satanas ng gobyerno ni Kuting. Kung tingnan mo kung gaano katanga na naman tong sinasabi niya. Tingnan niyo kung gaano kaengot na naman tong kinakalat niyang chismis. Kayo sumagot. Kung halimbawa, magrarally kayo dyan sa Quezon City, halimbawa, dyan sa Circle, di ba? Saan kayo magpapaalam? Sa Office of the President o dun sa LGU ng Quezon City? What the fuck? Sagutin na kita, Derek, ha? Ako na sasagot, ha? If, di ba, mag-organize kayo ng large political rally, no? It is typically requires obtaining a permit from LGU where the event will be held. Itong requirement na to, mandated to by various ordinances and regulations, no, na ini-implement
or implemented ng local government units, no, para masigurado yung safety and orderliness ng public gathering na gagawin, di ba? Whether it's a rally, whether it's a prayer rally, or whether it's a political rally, no, kailangan mag-secure kayo ng permit coming from the local government unit. Yung pag-inform sa police about the rally, mahalaga yon. Kasi, why? For security purpose, no? Pero hindi po sapat na magpaalam lang kayo sa police. Kailangan humingi kayo, yung mga organizers, di ba? Kailangan humingi kayo ng permit. Mag-obtain kayo ng permit coming from the local government unit, hindi sa Malacanang. Bakit? Ano ang sama pag wala kayong permit? Hindi kayo binigyan ng permit ng LGU kung saan nyo gagawin yung whatever rally, whether it's an ordinary rally, whether it's a political rally, whether it's a gathering or a prayer rally. Ano ang sama pag wala kayong permit, di ba? Pwede kayo i-disperse for what do you call this? Illegal assembly at ang tawag doon, no? Pwede kayo i-disperse, di ba? And hindi lang yon, harap din kayo sa legal consequences, no? Yung mga organizers, no? Kung mag-ano kayo ng rally ng walang permit, no mo? Pwede kang i-disperse. Kaya mahalaga na mag-adhere tayo sa local regulations and procedures para may avoid natin yung issues or disruptions ng mga activities na gagawin. So, kaya nga sige, tuloy muna natin and then mag-react tayo. Ang tawag dyan, demokrasya. O, kayo sumagot, sa kayo magpapaalam. Ha? Sige. Sa kayo magpapaalam sa Office of the President o doon sa LGU ng Quezon City. Tingnan nyo kaingutan talaga nitong babaeng to. Para na naman makapanloko na naman ng mga subscriber. Mapaniwala na naman, totoo na naman sinasabi niya. Pinipigilan daw ng gobyerno na makapag-rally daw ulit. Yung kanilang samahan daw ni Kibuloy, ganon? 7 days, di ba? Nag-rally sila, di ba? May permit sila sa Manila, sa Liwasang Bonifacio. So, they were allowed. Walang pumigil sa kanila doon for 7 Ay, days. nako. Di ba? Kung gaano kaengot. Sige, pakinggan natin. Na rally, mga prayer rally. Ah. So, di ba, tuloy-tuloy ang rally, mga prayer rally and everything. Oh. So, napag-alaman Isipin nyo 7 days o 1 linggo sila nag-rally doon. Tapos ngayon sasabihin hindi pinapayagan, iniipit. Wawa, kakapal naman ang pagmumukha nyo. Oh. natin na iniipit ni Lisa Tanas Oh. ng gobyerno ni Kuting Oh. na wag bigyan ng permit. Oh. Anong ebidensya mo na naman? Wala na naman. Nag-iimbento ka na naman. Sagutin ko na, kung iniipit yan at wag bigyan ng permit, sa palagay nyo, natuloy kaya yung prayer rally sa Liwasang Bonifacio? O na-disperse sila ng mga pulis? Again, balikan ko yung sinasabi ko kanina, balikan lang natin, di ba? Yung pag-organize ng malaking political rally, whether it's a political rally, whether it's a rally, whether it's a prayer rally or whatever, no, nagagamit ka ng what do you call this, ng isang lugar. For example, yung sa Liwasang Bonifacio, no, nagagamit ka ng lugar sa particular na city na yun, di ba? You have to obtain a permit
coming from the local government unit or LGU where the event will be held. At yung requirement nito ay mandato, no? Yung requirement nito is mandated by various ordinances and regulations, no, implemented by LGUS. Bakit? To ensure the safety and orderliness of public gatherings, para rin yung sa proteksyon ng gagamit ng lugar at yung mga taong makikipagkaisa sa rallying yun, whether it's a rally, whether it's a political rally, whether it's a prayer rally or any gatherings, no, kailangan yun para kayo ay maprotektahan at matiyak na maging maayos yung gagawin ninyong public gathering. Yung pag-inform sa police about the rally, mahalaga yun for security purposes, but it is not usually sufficient on its own. Bakit? Ang yung mga organizers, they are typically required to secure a permit from the LGU, no? Which also, sa pagsasecure ng permit, involved din yung pagsasubmit ng applications, pagdi-detail ng mga events na gagawin ninyo doon, no? Pati yung date, pati yung oras, pati yung place or location na kung saan yung gagawin yung rally, pati yung expected number of participant and yung security arrangement. Kaya mahalagang mag-secure kayo ng permit sa LGU. Yun. Hindi pwedeng kumausap ka lang ng pulis, okay na. Kaya diyan pa lang, ano pwede nating masasabi sa kanya? Maling pagkalap ng or pagbibigay ng information. Nagkikwento ka na naman. 'Di ba? Iyan ang sasabihin talaga niyan. Siyempre, sasabihin, inutos ni Lisa Marcos, inutos ni ganito, bobo. Oh. Ang mga magrarally. Oh. Imagine niyo, Oh. nakalagay yan Oh. sa ating konstitusyon. Kaya nga, that's part of Bill of Rights, di ba? Pero, syempre, bahagi rin ng batas na pinaiiral sa bawat lungsod. Bahagi rin ng mga policies, ng mga ordinances, no? Para maprotektahan yung Bill of Rights, di ba? Yung freedom assemble, no? Freedom of assembly, no? And freedom to express, no, freedom, what do you call this, yung freedom of expression, no, and yung freedom of assembly, no, para maggarantihan yung karapatan natin yan at magamit natin maayos, kailangan natin sumunod sa mga ordinances na pinatutupad sa bawat lungsod para masiguro na sa pagpapatupad ng ating karapatan, tayo ay magiging ligtas at protektado. Pakinggan nyo siya. Anong sinabi niya? Dinebunk niya yung sarili niya. Nasaan po yan? Constitution natin. Pag hindi yan sinunod ng Malacanang, hindi yan sinunod ng LGU, yari sila dyan. Bobo. Hindi niya naiintindihan no? Siya na nga nag-debunk sa sarili niya Nasa konstitusyon niya, nasa batas natin yan. May karapatan ang mga kababayan natin magsawagawa ng peaceful rally. Ang tanong pa nga sa inyo peaceful nga ba yung ginagawa niyong rally nung nakaraan? Mga ingot ba kayo? Puro paninira, puro mura pinagsasabi niyo doon 'di ba? Pero bakit niyo sasabing pagbabawalan kayo ng gobyerno? LGU yung bahala diyan, mga bobo. Actually, agree naman ako. Kaya nga sabi ko ay hindi ko nga alam kung prayer rally yun o political rally. But hindi that doesn't mean kung ano man yun, yung rally yun. Ang mahalaga is
natupad yung dapat kaayusan na dapat matupad at naging payapa yung buong panahon ng pagrarally dahil na-secure yung place at natiyak na ligtas ang bawat isa sa pagsasagawa ng rally yun. Praise the Father. Bakit? Anong sabi niya? O, eto, pakinggan natin. O. I am the way. O. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ganon. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. O, yung tawag Paano dyan. ko kayo didibatiin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. O. Ang tawag dyan, demokrasya. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling yan, ha? 'Di ba? O, dinadebunk niya pa yung sarili niya. O. Nasa Bill of Rights yan. Oo. Karapatan ng peaceful assembly. O. Pero, Pero, mga kababayan, anong kwentong barbero? Sige, sabi mo. hindi gusto pinipigilan ni Marcos Jr. Oh. at ni Satanas O. na huwag bigyan ng permit O. ang mga susunod na rally Oh. na hakbang ng maisog. Kanina, ang sinabi niya, yung rally nagawa. Ay, baka naman mali ako. Kanina, ang sinasabi niya is yung rally ginawa sa Liwasang Bonifacio na parang kinausap lang yata yung mga pulis, di ba? Ngayon naman, yung mga susunod na rally pinipigilan na mga bigyan ng permit. Pinigilan ba? Sunod-sunod nga yung rallying nagaganap, and even now may mga rally pa rin na nagaganap, and still patuloy pa rin. Bakit ka ba? Kasi ang pagbibigay ng permit hindi sa Malacanang manggagaling, kung hindi sa local government units. At iba pang mga rally. O, Kasi in tapos? the past, dun sa Liwasang Bonifacio, open yun. Hindi na kailangan ng rally, ng permit, pero makipag-coordinate lang sa ating mga bruskong-bruskong mga kapulisan para See? Hindi na daw kailangan ng permit. Kailangan makipag-coordinate lang daw sa mga bruskong mga police, which hindi totoo yun. Di na daw kailangan makipag-coordinate sa kundi doon lang daw makipag-coordinate sa mga kapulisan. Ganun siya kabobo. Easy, easy. Bakit sinabi kong hindi totoo yung sinabi niya? Dahil kung wala silang permit, na-disperse sila doon. Kasi illegal assembly yun. Di ba? Kahit anong rally yan, kung saan nasasakupan mo yon, makikipag-coordinate ka. Kung halimbawa, barangay lang yan, punta ka ng barangay. O, kung malakihang rally gagawin mo, punta ka ng munisipyo at pumunta ka ng LGU sa kanila para ipagbigay alam at ipagpaalam kasi magre-request ka ng alin? Security o police. Ganun siya katalino. Diba? Kasi kung maliit lang na rally yan, tas sa barangay ka lang, halimbawa, Quezon City, barangay sa Pangbato kunyari, doon sa barangay, hihingi ka ng permit mo doon para makapagawa kayo ng meeting nyo doon o kung anong programa nyo. Pero kung malakihan na yan, pupunta na kayo ng munisipyo o mismong LGU na ng Kasi marami na kayong ire-request dyan eh. 'Di ba? Hindi ko alam kung gaano kaengo talaga to, no? Gagawa lang ng imbento, sablay pa. Oh. panatili ang peaceful environment. Oh. Bakit ko sinabing illegal assembly yan? Di ba? Bakit ko sinabing illegal assembly? Kung sinasabi niya na pumigilan daw sila ng security sa mga police o may kinausap lang sila ng police without securing permit, di ba? Yung pag-gather ng people na walang permit, walang what do you call this, approval coming from the LGUs, sabi nga yung gathering of people na gano'n, na walang permit, unlawful yun under the law of a particular jurisdiction, no? So, bakit sinasabi na illegal assembly yun, di ba? Some common reasons why an assembly might be deemed illegal assembly, no, ano yun? Lack of permit, that's number one. Disruption of public order, violation of specific regulations, ano pa yun? Intent to commit unlawful acts, di ba? Kapag ka
bigla na lang kayo ng assemble dyan or nagkaroon ng illegal assembly na walang kayong sinisecure na permit. Gets nyo? So kaya napaka-imposible na sinasabi niya na walang permit yon, diba? Kasi kung walang permit yon, dinisburse na sila ng mga pulis doon. At walang pulis doon kung walang permit yon. Then hindi lalabagin ng pulis yung city ordinance na nagre-require na para magkaroon ng gatherings, no, or rally, conduct a rally, a prayer rally, political rally, or whatever gatherings, dapat mag-secure sila ng permit. Right? Pulis lang daw sila pupunta. Pupunta ka lang daw sa pulis para pag magsasagawa ka ng rally nyo. Sir, may rally kami ha, punta kayo. Sino ka para mag-utos sa pulis? Tingnan nyo kung gaano kaengot. Yung pulis ba mapapasunod mo? Sir, meron po kaming rally. Doon po, punta po kayo, mga 2 batalyon para po sa aming seguridad. Diyan pa lang sa sinasabi niya ni Maharlika, sa akin lang, ewan ko sa iba, paano mo na ako mapapaniwala na totoo yung pulburon? Sa akin lang to, ako lang to, ewan ko sa inyo. Siyempre, anong dadaan ka? Dadaan ka sa proseso, may request na para payagan ng kanilang hepe, ng kanilang amo, o ng kanilang... Why? Kung sa maliit na bagay, no, na dapat magtapat ka, hindi mo magawa, paano pa kaya yung malaking claim mo tungkol sa pulburon? Diba? Na ini-involve mo dyan, yung presidente. Kung dyan sa maliit na rally na yan, gumagawa ka na ng kwento na nakipag-usap lang sa mga pulis, di ba? Dahil na pinipigilan or hindi binigyan ng permit ng Malacanang, di ba? Which hindi yung totoo. Na kaya sila nakapagawa na rally dahil pinayagan sila ng City of Manila, nakapag-secure sila ng permit, even yung araw, di ba? Kaya nga may date na binigay kung kailan gagawin yun, di ba? Ibig sabihin, well coordinated sila sa LGU. May permit yung paggagawa nila ng rally. May oras, may araw, merong estimated na number ng people na dadalo. So sa ganyan pa lang, sa maliit na ganyan na rally pa lang, na nag-iimbento ka na, pwede ko i-invento kasi ang sabi niya di ba? Lumapit lang sa mga pulis di ba? Kung sa maliit na bagay, nag-iimbento ka, paano pa kaya yung claim mo about the pulburon? Siguro magbabago lang ang isip ko kapag inilabas mo yung video na totoong may pulburon. But hanggat wala, sa akin lang I can say, sa akin lang opinion ko to, hindi kita mapapagkatiwalaan. That's my opinion, and hindi mo ako may alis sa akin yon. Boss o kung sino mang commander nila doon para sila ay bigyan ng clearance. Sige, punta kayo doon. Utos to ng ating mayor. May gaganaping rally dyan, may gaganaping beauty contest dyan, may gagawing ganito dyan. Bantay kayo dyan. Di ba? Kaya kayo mga subscriber nito ni Maharlika, ganun kayo binobobo. Ganun kayo. And considering pa nga, nung prayer rally na yun, may mga abogadong nandoon. Sa palagay mo ba, Maharlika, hindi alam na abogado yung pagsunod sa ordinance? Sa palagay mo, kakausap lang sila ng pulis para protektahan sila? Oh, come on. Ginagawan tanga ni Maharlika. Hinahapit na kayo para makaipon niya ng pambayad niya dyan sa kaso niya. Hindi ba kayo natatauhan? Ang bobobo nyo talaga. Pulis utusan mo? Anong sabi? Pakinggan nyo ulit. Anong sabi niya?
So, Wait lang, pakinggan natin siya. Nako, layo pa nito. Oh. ay, ng rally ng... Kasi in the past, dun sa Liwasang Bonifacio, open yun. Hindi na kailangan ng rally ng permit, pero makipag-coordinate lang sa ating mga bruskong mga kapulisan. Liwasang Bonifacio, which is located sa Manila. Please correct me, baka mali naman akong location ko. Liwasang Bonifacio, which is located in Manila. Yes, open yun. But since it's a public place, Liwasan, when I say Liwasan, it's park, di ba? Many people nandoon sa park na yun, mamasyal or whatever activities that they're doing, no? No? Hindi pa pwedeng hindi ka gumawa ng permit. Bakit ka mo? Makaka-istorbo ka sa ibang tao na nandoon, di ba? Makaka-alarma ka ng mga taong nandoon na bigla na lang may gathering ng gano'n, walang permit. So makakapagdulot yun ng kaba, pangamba doon sa mga taong naroon sa kapaligid noon. Dahil park nga yun di ba? Tapos bigla na lang may assembly ng gano'n. Di ba? Even nga yung mga nagra-rallies, di ba? Yung mga may pinaglalaban. Kapag illegal yung ginagawa nila at wala silang permit, anong ginagawa sa kanila? Dinidisperse sila, di ba? Bakit? Illegal assembly nga wala silang permit. Para mapanatili ang peaceful environment. Alright? So, Paano mo mapapanatili ang peaceful environment kung walang permit? Sige nga. Pwede mo yung kausapin. Sabi nga ni Derek, pwede mo mag-utusan yung mga pulis. Halika, protektahan mo kami. Ay, may sasabihin sa inyo ng mga pulis, teka muna. Meron ba kayong binigay na or humingi ba kayo ng permit sa City Hall para dito sa gagawin yung gathering? Baka pag tinawag mo yung pulis at nag-gather kayo dyan ng walang permit, baka dinisperse pa kayo nun. Illegal assembly yan di ba? yan ang kailangan yung malaman na takot na takot, Renel Verdiflor. Yes, takot na takot si Kuting at si Lisa Ahas na mag-assembly kayo. Tingnan nyo nga, eto na naman, debunk na naman to. Saan po kayo nakakita na takot daw ang presidente o ang first family sa rally nung nakaraan? Nilayasan nga lang kayo? Yun ba yung natakot? Kung natakot yun, hindi aalis yun. Kasi kung gusto nyo palang plano nyo lusubin yung Malacanang, bakit sila aalis? Kasi pinagkatiwala pa nga sa Vice President Tapos sasabihin mo na takot, ganun talaga kaengot to. Agree. Tama si Derek doon. Kung alam mo naka-address yung bansa mo as a president, di ba? Bilang Pangulo, kung alam mo may kaguluhan, merong banta sa posisyon mo or may banta sa kapayapaan ng bansa, kung ikaw matinong Pangulo, aalis ka ba at ipagkakatiwala ang gobyerno sa vice presidente mo? Of course not. Diba? Hindi ka aalis. Kaya ka nga umalis at ipinagkatiwala mo sa vice presidente yung bansa mo or yung bansa, not bansa mo, sorry for the term, yung bansa natin, diba? Kaya ka nga umalis at pinagkatiwala sa vice president dahil una, iwala ka sa vice president na kahit wala ka, mananatili yung kapayapaan sa bansa, di ba? And of course, kaya ka aalis dahil alam mo, everything is okay. Wala namang problema. So, punta sa Australia and ginawa niyang caretaker si VP Sara, which tama lang naman, di ba? Dahil siya ang vice president. Mali na naman yung sinabi ni Maharlika. Grabe, no? Nakakaawa yung mga subscriber niya, no? Ganun niya talaga ginagawang bobo. Hindi niya hinahayaang mag-isip. Hindi niya hinahayaang gumamit ng utak. Susundin lang nila kung ano yung naririnig nila kay Maharlika. Dito sa atin, bahala kayo, mag-isip kayo. Magsasalita ako dito, paniwalaan nyo, sang-ayunan nyo, kunin nyo. It's up to you. Tapos. Kaya mahalagang gumagamit ka ng critical
thinking. Hindi yung kung ano yung nadinig mo, tanggap ka na lang ng tanggap. Kasi pagka ganun, wala, maliligaw ka. Di ba? Oh. Tuloy natin. Mag-assemble kayo peacefully. Kasi yung mga religious, yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na Oh, sila ayan na naman. Nag-i-invent. Mga religious groups now, I mean, pertain siya sa mga religious group na nagpapahiwatig na what? Ito na naman. Asa na naman ang patunay mo na nagpapahiwatig? Take note marami kong subscriber na iglesia. Marami kong subscriber na ibang religion at natatanong natin. Plus, Ito na lang, I'm not a Catholic pero pagdating sa mga ganyan, sino ang unang nangunguna kapag ka meron civil unrest? Di ba ang mga Katoliko? Tama ba? Nag-iinganyo ba? I don't know sa mga Catholic dito. I'm not a Catholic again. Nag-iinganyo ba yung mga pare sa, I don't know, ano ba tawag nila doon? Sa pagka nagmimisa sila. O, kahit galing ako sa private school, sa Catholic school. Hindi na kasi umattend doon. Kaya hindi ko alam kung ano yung portion ng activity nila sa church yun. May nagsasabi. Nagsasabi ba yung paring nila na, oh, lumabas tayo? Like what happened to the 1986, di ba? I think, bata pa kasi kung 6 years old, mahal na tayo, edad ko, wag na. Basta bata pa ako noon during the AIDS revolution, di ba? Kwento lang, and based din sa pagbabasa, merong pare na nag-head, no, na talagang makikita mo may civil unrest, di ba? Dahil yung mismong mga pare, no, sila yung nag-encourage sa kanilang mga faithfuls na go out, you go out, di ba? And ngayon, wala naman na. And even do sa Iglesia ni Cristo, I don't think the Iglesia ni Cristo will do that. Di ba? Ako, I have friends, no, and I have uncle na member ng INC. And wala namang ganon. So, saan niya nakuha yun? Di ba? And remember, Marlica, si Katon Ying, INC yun. Di ba? Wala, pinaalala ko lang sa kanya. mismong kapatid ko, miyembro ng iglesia. Tinatanong-tanong ko yan. 'Di ba? At kung meron silang gustong ipaiwatig, malalaman ng buong membro yan. Huwag kang ex-senadora, animal to. Feeling nito. Oh. Na ay maging kaisa natin. Oh. Na Nangihimok, 'di ba? Nangihimok siya. Gusto niya pang makakuha ng mga manonood sa kanya kasi nga nauubos na 'yung nanonood diyan. Nawawalan na ng tiwala sa kanya 'yung mga kanyang mga subscriber kasi nga puro kwento na lang, wala nang pinapakita. Ilang taon nang ganyan 'yan. Puro ganyan lang. speak up. Oh. Sa part naman namin mga Christians, hindi naman kami ini-encourage na mag-join ng anuman, ng protesta or whatever. So, ano yung sinasabi niya ng mga religious leaders? Saan naman niya nakuha yun? Where's your evidence? So ngayon, hi Ferdinand Dolosa, how are you palangga? Mario Lois Tevez. Oh. So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas Oh. ng gobyernong ito Nangyari daw sa background mo, Bukeke, isang hotel ka nakastay ngayon. Oh. Need niya makaipon ng 4 million kaya nilabas na naman ang pulburon issue. Corrected by. Tama. ang sulok man sa Pilipinas, Oh. especially, di ba, naalala niyo yung habang ng maisog, Oh. ay Yun nga din na napapansin ko sa kanya. I don't know about the ipon-ipon thing, di ba? Pero yun din lang ang napapansin ko sa kanya. Pag dumarating yung point na nalalagay siya sa gipit, no? Meron siyang issue binubuhay para makalimutan, ma-veer away yung issue, no? I mean, maalis yung issue sa kanya at dito sa pinalalabas niyang issue, mag-concentrate. Di ba? from Davao, Oh. tapos pupunta sa North, Tingnan mo kung gaano ka talaga pinapakita niyang katanga siya. Oh,
Kung pipigilan ng gobyerno yung mga ganyan, hindi na nagkaroon yan sa Davao, hindi na nagkaroon sa Cebu. 'Di ba? Oh, kung tutuusin lang yan ha, pwedeng pigilan niya kung gugustuhin. Pero ano nangyari? May nagawa ba? Pinigilan ba kayo? Hindi. Bakit? Ano kinakatakot ng gobyerno sa inyo? Ano ba kayo? Huwag kayong mga engot. Oh, tuloy natin. Ikot. Remember that, iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng Ako kung may rally at iikot sa iba't ibang probinsya as long as may permit. No, alam ko naman may permit yung mga yan. Ayaw mo sila. Karapatan nila yun. humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar O ngayon naman kailangan kumuha ng permit para legal. Ano ba talaga ate? Kailangan bang permit o kausapin na lang yung mga polis? Paano kita paniniwalaan talaga? Paano kita paniniwalaan din sa palburan issue mo kung dyan pa lang? Dinidebunk mo na yung sarili mo. Defeating statement. na yun. Kung O di ngayon, nakita niya ngayon, siya mismo nagsabi, kailangan ng permit. Oh, naintindihan niyo na. O, sino sinungaling dito? O, edi siya. Ang linaw-linaw kung sino yung sinungaling eh. O. mga lugar niya mapili. Oo. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang na O, meron na naman siyang kwento. Abangan natin kung may ebidensyang papakita. puno ng ahas na huwag bigyan ng permit. Direk, kasalanan mo to pag sumakit ang ulo ko rin ha. No, joke lang. Labi direk, joke lang. O. Kahit anong rally na mag-i-criticize dito sa Jutang Ginemes na gobyernong itech. Oh, sino may sabi sa'yo? Saan galing ang kwento? But, okay, excited kayo, Dita Smolo. Okay, sige na nga. Diba? Timing is everything, Ika. Bigla naging timing is everything. Samantala Timing is everything. The right timing is just sa rally. Yun na yung right timing. Anong timing is everything? lang nung pinauso mo yung pulburon, abang lang kayo, by this, ilang months na lang. Soon, mga kapalangga, lalabas na. Punyetang yan, 2 taon na. Hindi, wala sa akin yung video eh. Nangihingi pa nga siya sa live niya, di ba? Kung sino man po ang may video, o baka ganito, baka naman. Baka magaya ka dun sa story ng The Boy Who Cried Wolf, no? Nung finally, dumating yung wolf, wala nang naniwala sa kanya. Bakit? Kasi puro kasinungalingan yung inumpisahan niya. Hoy, sunog ka na sa kasinungalingan mo, Maharlika. Umuwi ka na dito para dito magkaalaman. Ay, naka naman talaga, oh. Ako nga, di ba? Kung ako lang alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic. Ay, ba't hindi mo pa ilabas? Di ba ako talaga nagmamalasakit ka? Ba't kailangan pa may statement ka na kung ikaw ang papipiliin samantalang sabi mo nagmamalasakit ka? Di ba? Di pangunahan mo na. Total, may ebidensya ka naman, di ba? At sabi mo nga it's real, di ba? It's real. So let's make it real, di ba? Ilabas mo na. Huwag na yung mga ganyan-ganyan pa. Hahanapin ko yung vlog ko sa kanya, content ko, pinakita ko, sinabi niya. Wala naman po talaga sa akin yung video eh. Kaya nga tayo nag-aantay tayo kung sino maglalabas. Tapos ngayon, kung siya lang daw ang masusunod, ilalabas niya na daw yung video. Hoy, Maharlika! Grabe ka naman manloko ng mga subscriber mo. I think it's more of palusot na lang niya yun. Diba? Palusot na lang niya. Dahil maaaring wala talaga. Dinadivert lang talaga niya yung issue. Sa akin lang yun. It's my opinion. Siguro yung mga subscriber niya habang naka-live siya tas nanonood, siguro mga nakaganito yun. Opo. Easy. mga ano na lang, para mga patay na. Evidence. Oh, evidence. Okay? Kaya naman natataranta sila. Oh. Easy. Sino natataranta? Walang natataranta. Ay,
Tingnan may natataranta ba? Natataranta ba yung gobyerno? Easy. Natataranta is rattling, nararatel, di ba? Nararatel yun, di ba? Natataranta. Parang hindi sila mapakali. Yan, no? Alarming, na alarma. Parang ang natataranta yung kampo ni Kibuloy ah. Gobyerno pa yung nataranta ah. Yang talaga kami sa mga kasinungalingan mo, Marlica. So may mga nakausap tayong mga... Sino na naman yan nakausap mo na naman? Direct baka yung puting ahas. O yung pulang ahas. O kung sino mang ahas yun. O baka yung kalapati. O lahat na lang ng hayop. Nakakonsulta na yata niya. Ano naman, mga ghost employee? Saan? Sa DepEd? Eh, no, may nagagalit tuloy ditong INC, oh. Oh. Di ba? Huwag kang gagawa ng kwento daw, Marlica, oh. Sabi ni Rubian Borromeo. grabe, sobrang reliable. Easy. How reliable is how reliable is reliable. Grabe talaga. Oh, sige. Not only that, I Oh. saw the evidence. Oh, nakita niya daw. Kung hindi ka saksakan ng tanga, nakita mo na pala. 'Di ba? Ano pang hinihintay mo? Ano pa? 'Di ba? Oh. Yung nga, nakita mo na ba't yung pailabas? O suspense. Ano to? Teleserye ba talaga to? Teleserye to. Isipin niyo yun, ha? Oh, eto ng pagkakataon para makabawi ka. Mapatunayan mo hindi ka fake news, ilabas mo na. Nakita niya daw. Oh. I may say now, I saw the evidence. Kuting. Kaya ba kayo nagsapakan, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming bosses. Wow. At sila sa Jelco March, sabi ni Elker. Takot sa inyong boses? Talaga ba? Oh. Mga kababayan, sabi ko nga dun sa kausap ko Oh. kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. The full My God, you cannot believe it. Talagang paano siya, no? Pa-convincing, no? Paano mo kung mapapaniwala kung sa lahat ng mga sinabi mo mula kanina, wala namang katotohanan lumabas sa bibig mo, di ba? Siguro, kung ilalabas mo talaga yan at maniniwala ako at when I check, no, pag chinek ko yung evidence na sinasabi mo, hindi talaga gawa-gawa yan, no? Talagang si BBM talaga yan, no? Baka mag-apologize ako sa iyo ng sobra-sobra, di ba? Pero as long as wala yung evidence na yan na ilabas mo, no? Yun pa rin ang tingin ko sa iyo. the pulboronic issue is real. How can you say that it is real kung wala ka namang inilalabas na ebidensya? Kwento mo lang. Grabe, you cannot believe it, darling. You can say that it is real if supported with evidence. Asan ang evidence? Hearsay lang yan. Pero, Sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang ginini Wow, mapagtisa. Hindi wow. kuting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, nang may hawak nitong pulboronic na ito. Kung anong gusto nila na may hawak na pulboronic na ito. Hindi ba concern kayo sa Pilipinas? Hindi ba gusto nyo maging tama ang Pilipinas? Hindi ba gusto nyo bumangon ang Pilipinas? This is the right time. Kung totoo yung ebidensya nyo. Actually, nangyaring rally, yun na yung right time. Yun na yung right time para ilabas nyo yan. sige. Manuloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang
meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Yan. Lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte na may hawak siyang ebidensya, nakita mo na. Hintay mo yan na. Hintay mo yan na. Sasagutin ka mamaya ni PRD. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug, pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug, pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. So, yan na natin tapusin. Huwag na natin pahabain. Again, maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin sa araw na ito. But before we go, please don't forget, this coming Sunday, the Discourse Digest with Mang Temyong and I am Shanwin, 9 p.m. in the evening. And morning and late nights with Vince and Ira every Tuesday and Thursdays, 8 a.m. live. Don't forget to like, share, and subscribe dito po sa aking munting channel, The Viewpoint with Mang Temyong. Yan. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayo ma-notify every time na meron po tayong premiere. Yan. Again, always take care and may God bless us all. Stay safe. Mang Temyong. Bye.